Pasok po. Anak, hindi ko na kaya. Sige ho. Pupunta po tayo ospital. Pupunta ho kami ng tatay ng ospital. Kawawa naman ang tatay mo. Wala naman na ho tayong magagawa eh. O siya, umalis na kayo. Baka mahuli pa kayo. Para mauna na rin kayo sa pila. Teka, nakahanap na ba kayo na magdadala sa inyo sa ospital? Ano ba yan? Ngayon wala si tatay. Sino magmamaneho? Akin pa ngayon ang pambayad sa gasolina. Grabe talaga tong buhay na to. Ako na nga may magandang loob. Akin pa lahat ng gastusin. Wala pa nga si tatay sa ospital. Gastos na agad. Ano ba naman ito? Ngayon pa nangyari kung kailan wala akong kapera-pera. Naku, mukhang akong kailangan talaga operahan yan. Ayoko. O sige, kung ayaw nyo, bigyan ko na lang kayo reseta. Ayaw ng tatay na magpa-opera dahil di siya in-examine. May kasungitan ng doktor at baka namimera lang. Binigyan ng doktor ng reseta ang tatay, ayaw na rin sa kagustuhan nito. Muling sumakit ang puwet ng tatay at di na nakatulong sa mga gawain sa karinderya. Tigasin ang tingin ko sa aking tatay, lalo na paglasing. Ba't di mo sinabi sa akin na aalis ka? Nag-away si nanay at si tatay dahil inilihim ni nanay ang kanyang pag-alis kinabukasan, kaya ako'y nagtago sa sulok. Hindi ka alis sa pamamahay na to! Wala kang magagawa! Alis ka pa? Sige, putok mo! Tumama sa kaliwang tenga ni nanay ang bala. Sinabi ni nanay na magkausap kami sa telepono na hindi siya nagpatinag noong gabing iyon kahit gusto na niyang umiyak. Nakipaghiwalay rin si nanay kalaunan sa tatay. Gayunpaman, nagpapadala pa rin siya sa akin ng pera. At ngayon, ang sobrang may pera at nakasulat na, "For my pension and a little something for you, love, nanay," ay gagamitin ko para sa aking tatay na siyang nanutok ng baril sa nagpadala ng pera. Kamusta na po kayo, sir? Ay, pwede bang mag-request ng lalaking doktor? Nakakaya kasi yung sitwasyon eh. Ganun po ba? Sige po, titingnan ko. Oo. Kamusta na kayo? Okay naman po. Ano yung problema sa pet mo? Ayoko na bata ang manggagamot sa aking tatay. Wala akong tiwala sa kanya. Baka mapasama pa ang lagay ni tatay. Mukhang fistulan na nga po yan. Baka kailangan na po siyang operahan. Pwede tingnan niyo muna. Anak, paano pag-ooperahan ako? Hindi ko operahan ka.
Ngayon na ako ng ospital ng ganito. Alam mo naman yun eh. Wala ka pala eh. Ako, nagka-appendicitis ako nung grade 5 ako. Inoperahan ako. Ilang araw na nakalakad na ako. Kaya mo yun. Sige, ako nakapera sa'yo. Kung kaya na kayo doon. Habang nasa pila, naalala ko ang kwento ng kaibigan ko tungkol sa paborito niyang guro. Ito ay ospital! Hindi ito isang hotel! Sa ward na lang po. Puno na eh. Semi-private room na lang ang available. 500 pesos lang doon kada araw. Sige po, doon na lang. Tawa ako ng tawa hanggang binabasa ang You Can Kill the Rooster. Tungkol yun sa relasyon ng kapatid na lalaki ni si Darius sa kanyang ama. Palamurang anak, parang bandido umasta, pero kasundo ng amang kabaliktaran ng ugali dahil napakapino at diplomatikong magsalita at kumilos nito. Nakita ko ang relasyon namin ni tatay. Talagang magkaiba kami. Astang bad boy siya, astang biniboy ako. Palainom siya, samantalang ako, hindi pa nabinyagan. Pero sa kung anong dahilan, mas madalas kaysa hindi, magkasundo naman kami. Kahit marahas ang imahe niya sa akin dati, unti-unting nagbago iyon na magkaedad ako. Isang araw, nagising na lang ako, natatawa ako sa mga biro niyang pamacho. Siya naman, natatawa rin sa mga uri ng biro ko. Hindi lang minsan ko siyang narinig na ginamit ang salitang tsaka. Punsan ka na pala. Oh. Alam mo ba, pagpasok ko ng OR, tinatawanan ako ng mga nurse doon. Pero kala nila, hindi ko alam kung ba't sila tumatawa. Tapos, hindi na ako masyadong maalala na pagkatapos nun eh. Naalala ko na lang, sabi sa akin ng doktor, patutulugin na kita. Tapos naalala ko, parang ang bait-bait mo yung nag-o-opera sa akin. Ito mo ba, parang magkaan-gaan ng kamay niya. Tapos, hindi niya Kumusta na ang pakiramdam nyo? Mabuti naman pero medyo sumasakit na eh. Laging maayos naman yung operasyon ng tatay mo. Sinabi ng doktor na tinanggal nila ang sagabal sa puwet ng tatay. Pero, hindi nila masigurado kung natanggal na lahat. Kung sakaling may natira pa, maaaring ma-infection muli ang fistula ni tatay at kailangan muli siyang operahan. Kaya, para makita ang development nito, kailangan niyang bumalik sa 1 linggo upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Pero, ang magandang balita, pwede na siya lumabas kinabukasan. Niresetahan na rin ng doktor ang tatay. Ay, ganun po, Walo. Salamat po Sige, walang ano man. Pagaling ka ha. Sige, maingon ko muna kayo ha. Okay. Pagkadating ko sa bahay, kinumusta ni Lola ang kondisyon ni tatay. Naging maayos naman po ang operasyon ng tatay. Ayun po, sumasakit pa rin ang puwet niya. Pero niresetahan naman na siya ng gamot. Pero sa 1 linggo, babalik pa rin po kami para makita ko ano pa nangyari sa puwet niya. Mabuti naman kung ganon. Oh, bakit apo? Anong problema? Wala po ito, Lola. Sa akin ka pa talaga nagtago, Tungkol lang po ito sa pera. Oh, bakit apo? Kasi,
pera ni nanay yung ginamit sa operasyon. Sabi niya para sa pension niya yun eh. Siguradong yari na naman ako dun kapag nalaman niya sa operasyon ginamit. Baka di na naman siya magpadala ulit sa akin. Oh, tama na. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo at sa pera. Ako na lang magbabalik ng pera ng nanay mo. Kilala mo yung Mumbai na laging kumakain sa karinderya natin? Pwede tayo mangutang doon. Ako na ang utang sa kanya. Sige po, Lola, salamat. Alam ko namang hindi mababayaran ni Lola ang 12,000 pesos. Masyadong malaki yun para bayaran gamit ang kita ng karinderya. Sa pang-araw-araw pa nga lang na pangangailangan, paminsan di pa nga umaabot ang kita galing sa pagbebenta ng lugaw at kanin ulam. Hindi naman kami dating kinakapos sa pera. Meron kami patahian ng damit, internet cafe at karinderya. Pero sa kung anong dahilan, halos sabay-sabay na humina ang mga negosyo. Hay. Mechado. Wow! Lumalangoy sa salsa ang karne ng baka. Wow! Paksiw ng lechon! Ang sarap! Wow! Kare-kare at special na bagoong na alamang. Mapaparami kain ko. Ano po okasyon? Hindi tayo magugutom. Tignan nyo, ang sasarap ng mga pagkain natin. Matapos ang araw na iyon, hindi na lumabas ng kwarto ang lola. Hindi niya kasi noon maamin ang pagbagsak ng mga negosyo sa aming magpipinsan. Ngunit, hindi na makayanan ng pagkukunwari. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sarili. Wala na palang masyadong umu-order sa patahian. At hindi na rin nakabawi sa gasto sa kuryente ang internet cafe dahil sa 2 beses itong nanakawan. Akala namin ay nagretiro na si Lola dahil tumigil na siya sa pagtinda ng kanin ulam. Pero ayun pala, ay mahaba na ang listahan ng utang na kahirap namang singilin kaya naman hindi na gumugulong na maayos ang aming puhunan. May 3 palapag ang bahay, marmol ang sahig, mga antigong kagamitan, at 2 sasakyan. Magaganda rin ang gadget namin, pero ngayon wala nang pang-maintain nito. Miski maliliit na bagay ay pinagmumulan pa ng away. Itlog na may miswa ang paborito namin sa panahong wala talagang pera at tulong-tulong kaming lahat upang maitawid ang araw-araw. Hindi alintana ang mga matang mapanghusga. Muling binuksan ng lola ang karinderya. Dahil mabait si lolo, madalas ay hindi pera ang pinambabayad dito. Minsan, may naging kliyente ito na dentista at napansin na nabubulok ng ngipin ni lolo. Jacket ng ngipin ang naging pambayad sa kanya dahil wala naman magawa si lolo. Pinag-awayan nila ito ni lolo at lola, ngunit wala namang magawa. Panganay ako sa aming magpipinsan, kaya isa ako sa inaasahang tumulong sa pamilya. Nag-aabot naman ako sa lola ko. Hindi naman masama para sa akin ang mag-abot. Meron din naman akong responsibilidad sa pamilya ko, dahil simula ng bata ako, tinutustusan na ako ng mga kamag-anak ko. Pero, lagi ko pa rin iniisip ang maaaring mangyari. Bilang nag-iisang anak at apo, na posible ring hindi na makapag-asawa. Hindi hindi ako papayag. Gusto ko pa yatang gumawa ng anak. Hindi nalalayong sa akin mapunta ang responsibilidad ng pagtataguyod sa buong pamilya. May edad na ang lolo at lola namin. Yung mga pinsan ko naman, nakapaloob din sa mga sirang pamilya, mga naghiwalay na mga magulang. At dahil dito, mapupunta sila sa lolo at lola namin, katulad ko. Yung sumunod naman sa akin na pinsan ko, may sarili ng pamilya, kaya nabawasan ang obligasyon. Pero dito pa rin sa amin nakatira. Tita, baka naman po pwede namin hinga ng pera ang anak niyo para sa mga gastusin sa bahay. Ay nako, kung yun ang guluhin nyo, marami pang gastusin yun. Bibili pa ng diaper at gatas yun. Buhay nga naman. Pangarap ko talagang maging guro at manunulat. Simula ng kolehiyo, bigla na pigilan ng bahagya ang pagtakbo ng pangarap kong ito. Walang magawa ang pagiging manunulat nyo. Walang kita sa pagsusulat. Wala itong magawang tulong sa inyo at sa pamilya nyo. Huwag din kayong magugulat kung walang babasa sa mga sulat nyo. Kapag nagkasakit ang lola mo nang wala kang pera, iiyak ka na lang. Hindi mo magugustuhan ang pakiramdam.
Hindi uubra ang simple-simpleng pamumuhay na nalalaman mo. Magsisimula ka rin maghangad. Mag-abroad ka na kasi, anak! Ayoko, Nay. Gusto maging manunulat. Huwag mo akong talikuran! Nang balikan ko ang pagtatrabaho sa 1001 Nights, nainggit ako sa mundo ni Scheherazade. Sana, nandoon din ako sa mundong iyon, kung saan tinutumbasan ng mga ginto ang mataas na pagtingin. At sa ibang pagkakataon, tulad ng nangyari sa alipin ni Jafar, nakapagliligtas pa ng buhay ang pagsasalaysay ng mga kagilagilalas na kwento. Dahil kung gaano ng sitwasyon, ikinuwento ko na lang sana sa matandang doktor bilang kapalit ng 5,000 na bayad sa kanyang serbisyo ang tataselo ni Rogelio Sikat. O kaya, ipinaliwanag ko na lang sana sa clerk sa admitting section ang halaga ng mito ni Nora Anor sa masang Pilipino para bigyan niya ako ng libreng kwarto. Hindi ko na isinasara ang posibilidad na magtrabaho sa ibang bansa. Pero hindi ko pa rin papatay ng pangarap na mabuhay sa pagiging guro at lalo na sa pagiging manunulat. Kahit ano ang mangyari, kahit saang lupalop man ako dali ng hangin, magtagumpay man akong maiahon ang pamilya namin o hindi, patuloy ako magsusulat. Hindi man para sagipin ang aking pamilya, para man nasagipin ang aking sarili. Magkaiba man kami ng mundong kinalalagyan katulad ni Scheherazade, alam kong ililigtas ako ng aking pagkukwento mula sa pagkamatay sa bigat ng aking singkaw. Hindi naman dapat ganito ang nangyari. Hindi naman kami dating kinakapos sa pera. Dati, ang mga negosyong itinatag ng isa kong tiyuhin ang pinagkukuhanan ng pera ng buong pamilya. Mayroon kaming patahian ng damit, internet cafe at karinderya. Pero sa kung anong dahilan, halos sabay-sabay na humina ang mga negosyo. Noong simula ng pagbagsak ng mga negosyo, ayaw pang aminin ng lola sa aming magpipinsan. Nagulat na lang kaming lahat. Dahil isang araw, nagluto siya ng magarbong ulam. Nagluto siya ng mechado, iyong lutong pang fiesta. Lumalangoy sa sarsa at napapalamnan ng taba ng baboy ang binilog na karne ng baka. Nang sumunod na araw, nagluto siya ng kare-kare at special na bagoong na alamang. Pagkatapos, nagluto naman siya ng paksiw na lechon. Sumunod ang sinigang na baboy, piniritong sugpo, relyenong pusit. Sa tuwing tinatanong namin siya kung ano ang okasyon, ang isinasagot niya, hindi tayo magugutom. Tingnan nyo ang sasarap ng mga pagkain natin. Pero pagkaraan ng araw ng relyenong pusit, nagkulong na sa kwarto ang lola. Ilang araw siyang hindi nagpakita sa amin. Pumupuslit lang siya mula sa kwarto para magsaing ng kanin at magprito ng itlog. Dahil hindi na niya kayang tustusan ang pagkukunwari, para bang napahiya ang lola sa aming lahat. Noon lang namin nalaman na nagkandalugi-lugi na pala ang mga negosyo. Halos wala ng mga order na damit sa patahian. Matapos ang 2 insidente ng pang-hold up, isasara na ang internet cafe. Mula noon, hindi na ito mababawi. Patuloy ang bayad ng malaking bill sa kuryente pero halos wala ng customer. At 2 buwan na ang nakalipas mula nang tumigil ang lola ko sa pagtitinda ng kanin ulam. Ang akala namin noong una ay nagretiro na siya. Iyon pala ay hindi na gumugulong ang puhunan. Masyado nang mahaba ang listahan ng mga pautang na paiyakan naman ang paniningil.
Umaga mga classmates, ito nga pala ang makeup ko sa Panpil 19. Binigyan ako ng listahan ng mga aklat na maaaring gawa ng book review. At ang napili ko ay ang Tahong Talong ni Mr. Rolando Tolentino. Si Mr. Rolando Tolentino ay isang profesor sa Universidad ng Pilipinas at kasalukuyan ring miyembro ng manunuri ng mga pelikulang Pilipino. Ang aklat na ito ay homoerotika at hindi maiikling kwentong pangbata. Makakatulong ito upang maunawaan, matanggap, at makilala natin ang third sex. Kung ang mambabasa ay nais maaliw, tiyak na makakatulong ang librong ito. Pinapakita rin ito kung paano nila harapin ang kritisismo ng isang mapanghusgang lipunan. Makakatulong ang aklat na ito upang maipaliwanag ang damdamin ng isang lalaki na nagmamahal ng kapwa niya lalaki, gayon din naman ang babae na nagmamahal ng kapwa niya babae, at kung paano nila itinutuloy at kinakaharap ang lipunan upang panindigan ang kanilang napiling karelasyon. Bagamat iba ito sa mga nobelang aking nabasa at di hamak na mas maikli, mas entertaining naman ito. Maraming mga sexual na eksena na inaamin kong hindi ako sanay mabasa, kaya naman natagalan akong basahin ito. Nakakaumay ang sex scenes. Kung ang mamabasa ay isang sensitibong tao, maaaring hindi niya ito magustuhan. Yung mga masiselang paksa, gaya ng may kaugnayan sa pari, ang setting ay sa simbahan, sa gym, sa toilet, at mga hindi kaaya-ayang pangyayari gaya ng masturbation experience na alam naman natin na hindi lahat ay sanay mabasa ito. Mayroon ring mga pakikipagtalik sa edad na 12 anyos at mayroon ring physical stuffs ng lesbian na noon ko lang rin nalaman. Mayroon ring third sex o adultery. Ang mga karakter sa bawat kwento ay binigyang diin ang mga emosyon na nagbigay ng mood ng kwento. Meron itong consistent point of views at meron itong ideal format ng isang akda na mayroong simula, gitna at wakas. May mga tragic rin na kwento. May mga kwentong naglalahad ng mga makabagong experience o hindi natawag na first time. At meron rin namang makasawi sa pag-ibig na bagamat alam natin na katang-isip at imahinasyon lamang ng author ay maaaring ihalin tulad sa realidad. Para rin itong pornografiya na nasusulat at ang tanging imahinasyon lamang na mababasa ang kakailanganin kahit na walang sex na nababanggit sa akda. Kuwang-kuha nito ang esensya ng pagiging erotika dahil hindi man aktwal ang nakikita o nababasang sexual na eksena, nararamdaman naman ito konkreto ang bawat detalye at descriptive talaga. Dahil dito, napagtanto ko na inosente pala ako sa mga makamundong bagay na gaya nito dahil hindi bukas ang isipan ko sa mga aklat na maaaring naglalaman ng mga ganitong paksa. Bilang estudyante ng Panpil 19, iminumungkahi kong basahin nyo ito at tiyak na magbibigay ito ng maraming impormasyon na makakatulong sa atin upang matanggap ang mga third sex na hindi dapat sila hinuhusgahan at tao rin sila na hindi naman nila pagkakamali ang ma-inlove sila sa kapwa nila babae o sa kapwa nila lalaki. Nakakaumay ang sex scenes pero entertaining siya at makakapulot ka talaga ng maraming aral mula rito sa aklat na ito. Sana'y basahin nyo rin. Salamat!